Amen. Good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po sapagkat muli tayong magkasama ngayon via online. Sa umagang ito ay mag-umpisa po muna tayo sa panalangin. Panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon at hilingin natin ang biyaya ng Diyos upang tayo po ay gabayan sa ating pag-aaral at tayo po ay pagpalain ng Diyos sa ating pakikinig ng Kanyang salita. Sige po, samahan niyo po ako at tayo po ay manalangin sa umagang ito. Hilingin po natin ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo po ay gabayan. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Tunay nga po, O Diyos, na ang bawat sa amin ay wala kaming magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lakas na iyong binigay sa amin. Pagising namin sa umaga, kayo po ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang kami ay makabalik sa aming mga trabaho, upang maalagaan namin ang aming mga mahal sa buhay, upang muling masilayan ang sikat ng araw at malanghap ang simoy ng hangin. At ma-realize na ikaw, Lord, ang siyang may akda ng lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat bagaman kami ay dumadaan sa mga pagsubok at problema, pero hindi kayang pantayan, hindi kayang lampasan ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, O Diyos. Nitong mga nagdaan ay marahil ilan sa amin po, Panginoon, ay puno ng mga trials sa buhay, puno ng mga pagsubok, puno ng mga kabigatan, puno ng mga isipin sa buhay. Ngunit salamat, O Diyos, hindi niyo po kami pinabayaan. Kaya, Panginoon, ang aking pong dalangin sa umagang ito, muli niyo po kaming kausapin, muli niyo po kaming katagpuin, Panginoon, ng inyong salita. Kung mayroon po sa kalagitnaan namin na nakikinig ngayon, nanonood po ngayon, O Diyos, na pagod na sa buhay, pagsubok, Lord, tulungan niyo po siya. Pawiin niyo po, Panginoon, ang pagod na kanyang nararanasan ngayon. Hindi ko po alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Pero ramdam ko po, O Diyos, kung paanong nahihirapan sa buhay. Minsan, hindi nagiging payapa ang aming mga isipan sa kakaisip ng anong dapat gawin. Pero Panginoon, Ikaw ang Diyos naming makapangyarihan. Ikaw ang Diyos po naming banal at siyang may-ari ng lahat, O Diyos. Kaya po ang aming dalangin, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pagkakataong ibinigay sa akin. At patuloy na ginagamit niyo po, Panginoon, ang mga taong malawak ang puso sa gawain. I pray, Lord, for Sir Rogelio Kagampan. Dalangin ko po, Panginoon, ingatan niyo po ang kanyang kalusugan. Kayo po ang patuloy na magumabay sa Kanya, mag-ingat po sa Kanya, O Diyos, sa tuwing siya ay lalabas ng Kanyang tahanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang Kanyang mga desire sa buhay. Lalong higit, Panginoon, dito po sa BRNC, upang mapalaganap ang iyong salita, Panginoon. Lord God, salamat po sa Kanyang puso, Panginoon.
Dalangin ko po na huwag sanang dumating ang oras na siya ay hamunin ng kaaway upang tumigil. Lord, sukluban niyo po ng pagpapala ang Sir Rogelio. Bantayan niyo po ng inyong mga angels upang siya, Panginoon Diyos, ay patuloy na maglingkod po sa inyo sa ganitong estado ng programa. And I pray also, Lord, for Ma'am Emily Kagampan. Sa lahat ng mga to, siya ang punong abala, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord, ang kanyang kalusugan sa tuwing siya ay lalabas. Sa tuwing siya ay may mga iniisip kung paano papalaguin ang BRNC, Lord, tulungan niyo po ang Ma'am Emily Kagampan. Ikaw, Panginoon Diyos, ang magpuno ng kanilang mga pangangailangan sa tuwin at araw-araw, O Diyos. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. At dalayan ko po, Panginoon, ang buong sambahayan ni Sir Rogelio Kagampan. Mula po kay Ma'am Clarissa sa kanyang husband, maging Panginoon sa kanilang anak. And I pray, Lord, ingatan niyo po sila. I pray also, Lord, for Ma'am Marisa, Sir Jim, and Miggy, Panginoon. Ingatan niyo din po ang kanilang kalusugan. And we pray, Lord, for the result of their exam. Alam namin, O Diyos, na kayo po ang may plano ng lahat, but we pray, Lord, na sila, Panginoon, ay makapasa, hindi lang makapasa, Panginoon, kundi makarating, Panginoon, sa top 10, Panginoon. Lord God, we pray, we ask your help, Panginoon, and wisdom, Lord. Tulungan niyo po sila, Ama, na makapasa, O Diyos. And I pray, Lord, sa mga admins po ng BRNC, pagpalain niyo po sila. Napakarami pong puso na tumutulong sa BRNC sa pamagitan ng mga admins, Lord, and VIP members. Kayo po, Panginoon Diyos, ang tumulong sa bawat sa amin. Sa oras na ito, pagpalain niyo po ang programa naming Faith Shield. Na kami, Panginoon, ay mas lalong magiging matatag sa pananampalataya. Thank you, Lord. We love you, Lord. All these things we ask and pray. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng ating patuloy na series na sinusundan po, Biblical Salvation Part 4. So, Part 4 na po tayo ngayon. So, may mga ballpen dyan, mag-umpisa na pong magsulat. Sa mga nakatutok dyan, mag-umpisa na pong titingin sa kanilang mga screen upang po tayo ay mamaya po sa ating pop-up words po dyan. So, maraming salamat po sa oras na ito sa bawat isang nariyan po, mga kapatid. Nung mga nakaraan po ay ating napag-aralan po, again po, yung ating thema po dito ay Faith Shield. So, yan po yung ating segment nanto po sa programa po natin. At ayan, maraming salamat po. Thank you for watching po, Sister Ging. Ayan, salamat po. And then, Brother Bong Ostera, kasama din po natin, Severino. Ayan, maraming salamat po. Thank you for watching po. At mamaya po, kung sino ang unang makapag-send sa akin ng picture na nag-subscribe sa YouTube, ayan, ay screenshot nyo po, ha, makapag-send po sa akin ng picture, ay mayroon pong gantimpala kayong matatanggap. Tatawagan ko po kung sino yung makapag-screenshot at makapag-send sa akin, mayroon din pong gantimpala. Sabi ni Olive Patches, makikinig lang po, busy na sa kusina. Ayan, so maraming salamat po, Sir Olive Patches. Ayan, so again po, ulitin ko po, kung sino makapag-screenshot na nag-subscribe sa BRNC Hardcore YouTube channel, tapos screenshot nyo po, send nyo po sa akin, and then kung sino ang makita ko po doon sa aking messenger ay akin pong tatawagan at bibigyan natin ng gantimpala. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po. Okay po, so ngayon ang ating pinag-aralan po ay series nating pinag-aralan po ay Biblical Salvation, at yan po yung verse natin. Verse po natin, 1 John 5:11 to 13 po. By the way po, last part na ito ng lesson 1 ng Biblical Salvation. So, last part na po. So, sa susunod nito ay graduation day na.
Okay po, so sa mga nagsubaybay po nito, ito yung last part ng biblical salvation. After this segment po, pagkatapos ng live ko, ay maglalagay ako ng link sa BRNC page na kung saan doon kayo mag-apply para kayo maging qualify sa tatanggapin nyo pong certificate of accomplishment po. So maglalagay ako ng link dito po sa ating page po at may sasagutan po kayo doon. So yung mga sasagutan nyo base lang din sa napag-aralan natin from lesson 1. So kapag kayo ay pumasa doon, ay kasama kayo sa graduation day, at kapag ay maipon na natin this week, marahil next week yung ating graduation day, or titingnan natin kasi depende po yan sa pag-answer nyo po doon sa sa ating requirements, at bibigyan po namin kayo ng certificate of accomplishment po para dito po sa biblical salvation. So maraming mga lessons po ito, nasa lesson 1 pa lang po tayo. Kaya ang isa pong requirements diyan, yung notes nyo, screenshot or picturean, tapos isend doon sa link na ilalagay ko po sa page natin. Kaya para magiging updated po kayo na naglagay na ako ng link, follow nyo po yung BRNC, follow and like para anytime na mayroong post, mag-notify po sa inyo para masundan nyo po. So, yan po. So, maraming salamat. Maging si Queen Princess po. Sabi niya, makikinig lang po ako, bro, habang nagluluto. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan. Maraming salamat, Olive Patches, for subscribing po sa BRNC YouTube channel. Okay po. So, again po, ito yung ating mga napag-aralan before. Welcome back sa ating series, Biblical Salvation Lesson 1. So, ayan, patapos na po tayo kasi hanggang lesson 8 lang ito, mga kapatid. Okay, diyan na pag-aralan natin yung introduction, kung ano ba ang ibig sabihin ng biblical salvation, i-explain po natin diyan. And then number 2 po ay, is anyone good? So sa mga nakasubaybay nito, so alam kung anong answer po dito, is anyone good? And then number 3 po, God's absolute laws and right and wrong, yung panuntunan, yung batas ng Panginoon. So, marami tayong natutunan dito nung nalaman natin, ito pala yon. So, mali pala ako dito, And then, number 4 po, the need for salvation. Yun po yung gift o regalo ng Diyos na inaalok sa atin. And number 5, the way of salvation is found in a person. Excuse me po, medyo na, yung aking lalamunan, not a religion, yung kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus, hindi po sa relihiyon. So, wala pong binanggit ang Biblia patungkol po sa relihiyon, And number 6 po dyan, to birds the Bible talks about. So, nasusundan po natin ito, dalawang uri ng kapanganakan. So, sana nasusundan po natin at screenshot nyo po ngayon para sa exam nyo po ay makuha nyo po ang mga sagot, And then, number 7 po ay the 4 hours of salvation. Yan po last week na pinag-aralan natin, the 4 hours of salvation. Kaya, ngayon po ay tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral at yan po ang ating susundan po ngayon sapagkat napakaganda yung mga lessons na to. Lesson 1 pa lang tayo po, mga kapatid. At lesson 2, pagka matuloy yung ating virtual graduation next week, ay next week na po yung ating lesson 2. Pero kapag hindi nyo ma-accomplish yung requirements, ay aantayin po namin kayo and then ipoproceed na natin yung lesson 2 po, mga kapatid. Okay po, so ngayon po, huwag nating kalimutan yung ating po dyan, tawag nito, yung ating verse, sana hindi po natin nakakalimutan at kasama po ito, sa ating exam po doon. So again po, yung ating verse dyan, ipakita natin saglit para mas ma-refresh. 1 John 5:11, verse number 12. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not
not the Son of God, at not life. So napakaliwanag na sinabi ng salita ng Diyos, ng Biblia, kung sino ang may anak ng Diyos, which is the Lord Jesus Christ, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Kung wala kang Lord Jesus Christ sa puso mo, wala kang buhay na walang hanggan. So napakaliwanag na hindi lahat ng tao ay pupunta sa langit, kung sino lamang yung may buhay na walang hanggan. At sabi ng Biblia, this is the record. Ibig sabihin, nandyan sa Biblia ang panuntunan, nakasulat. Kaya kung tatanungin niyo po ang bawat isa, paano mo nalaman na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Paano mo nasasabi na ikaw ay pupunta sa langit? Simple lang po ang sagot. Nare-record po sa Biblia ang sagot. So, hindi po pagmamayabang kapag sinabi mo na ikaw ay pupunta sa langit. Halimbawa, ako, tatanungin mo, sasabihin ko, ako ay pupunta sa langit. So, hindi po pagmamayabang yun. Yun po ay pagpapatunay na sinasabi sa Biblia, sa binasa natin kanina. Ano nga po yun sa 1 John 5:11? And this is the record. So, naka-record, nakasulat naman pala sa Biblia kung paano pagkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po? So yan po yon mga kapatid. At ngayon po, proceed tayo sa ating pag-aaral. Next po nating pag-aaralan sa umagang ito mga kapatid, the completion of a person's salvation. Okay po, the completion of a person's salvation. Paano magiging complete, no, ang kaligtasan ng isang tao? Okay, by the way, diniscuss po natin last time na ang salvation po ay hindi natin pagtatrabahuan. Hindi tayo ang magpupuno, hindi tayo ang magkukomplete po nito. Ito ay complete ng ginawa ni Jesus at kailangan lamang ang aksyon ng isang tao para ito ay maranasan ng isang tao ang kaligtasan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, yan po ang ating susunod na pag-aralan sa umagang ito mga kapatid. Kaya sabi po diyan, salvation is a one-time event that changes your destiny forever from hell to heaven. So ang kaligtasan po ay isang beses na pangyayari sa buhay natin. So hindi pa ulit-ulit, hindi siya process, kundi isang beses. At sabi nga po diyan sa ating binasa mga kapatid, one-time event that changes your destiny forever from hell to heaven. So bilang makasalanan, ang naka-destiny po sa atin ay kamatayan at kaparusahan doon sa impyerno. Ngunit nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior sa iyong buhay, ikaw ay ngayon, ang destiny ng iyong buhay ay nandoon sa piling ng Diyos sa langit. Kaya mga kapatid, maraming salamat kung ikaw ay nagsubaybay dito at nakita mo, nalaman mo ng paraan ng kaligtasan. At ang sabi po dyan mga kapatid, the completion of a person's salvation, we therefore can never lose our gift of salvation once we have been born again. Okay po? Once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, yung regalo ng Diyos, hindi mawawala sa iyo once we have been born again. Ibig sabihin ng born again po, hindi po relihiyon. Again po, ang born again na sinasabi sa Biblia, it's not a religion, but it's a relationship sa Panginoon, mga kapatid. Again po, kapag binabanggit sa Biblia ang born again, ang salitang born again, sa Tagalog po noon ay ipanganak ng muli. So, yun yung relasyon sa Panginoon, yun yung nagtutukoy sa pangalawang kapanganakan ng isang tao. Ano ho, mga kapatid? At yan po ang nagpapatunay dyan ng ating kaligtasan po, mga kapatid. At ang sabi po dyan, mga kapatid, sa 1 John, at ito yung pagpapatunay na ang kaligtasan ng isang tao ay hindi na mawawala. Ito yung patunay na kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, kapag ikaw ay nanalig sa Diyos, tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tinanggap mo yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, from then, hindi na mawawala yun. Hindi siya taon-taon na nawawala. Hindi renewable, ano ho, mga kapatid. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay isang beses
na ibinigay ng Diyos sa atin. Isang beses binigay ng Diyos ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo, hindi po taon-taon po yun. So isang beses po mga kapatid, naranasan mo ang kaligtasan na sinasabi sa Biblia. Kaya mga kapatid, yung kaligtasan hindi nawawala sa atin. Ano po? Once you accept the Lord Jesus Christ as your personal and Savior, mga kapatid, hindi na yun nawawala. Forever ka na pupunta sa langit. Once na ikaw ay seryosong tumanggap sa Panginoon, forever yun. Pero kung hindi nagiging seryoso ang pagtanggap natin sa Panginoon, forever din sa kapahamakan. Ano ho? So ano yung patunay na hindi nawawala yung ating relationship sa Panginoon? Yung kaligtasan. Ako po, sana huwag kayong malito po dito. Mamaya i-discuss po natin kasi alam ko may maraming nagtatanong sa inyo, sa isipan nyo, paano pag ako'y nagkasala, hindi din ba mawawala yung salvation na binigay ng Diyos? Kung ako ay magkasala. So mamaya i-discuss po natin. So ngayon, papatunayan muna natin mula din sa salita ng Diyos na hindi talaga nawawala yung kaligtasan. Bakit kaya hindi nawawala yung kaligtasan ng isang tao? Sabi po dyan sa inyong mga screen, John 10 verse 27 and 29. Sabi po sa verse number 27 po mga kapatid, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So sabi ng Panginoon, alam ng mga tupa yung aking tinig. At kapag ito'y narinig nila, sila ay sumusunod sa akin. So patunay na ikaw ay anak ng Panginoon, ikaw ay tinuring sa tupa ng Panginoon, hindi tupak po mga kapatid ha, tupa ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, nakilala daw niya. Sabi diyan, "My sheep hear my voice and I know them and follow me." So kung ikaw ay sinasabi mong ikaw ay anak ng Panginoon, kung sinasabi mong ikaw ay tumanggap sa Panginoon, alam mo ang salita ng Panginoon at kapag ang Diyos ang nagwikas sa iyo, sumusunod ka sa Diyos. So paano mo malaman ng isang tao ay tunay na anak ng Diyos? She or he follow God. Ang isang taong makikita mo pa lang mismo sa buhay niya, kapag ang isang pamumuhay ng isang tao ay may takot sa Diyos, yung isang pamumuhay ng isang tao, kapag may napansin kayo ng isang tao na laging sumusunod sa Panginoon, yung pananalita niya na ayon sa salita ng Diyos, yung galaw niya ay ayon sa salita ng Panginoon, yan ay patunay na anak ng Panginoon. Yan ay patunay na tupa ng Panginoon. Ano po? So yun yung patunay, kaya i-check din po natin yung ating mga sarili. Kung tayo po ba ay nakikitaan ng patunay na tayo ay anak ng Panginoon. Bakit po? Madaling sabihin na ikaw o at ako ay anak ng Panginoon. Madaling sabihin po yun. Kung tatanungin mo lahat ng tao sa labas, pwede din nilang sabihin, yes, I am the Son of God. Ano ang patunay na ikaw ay anak ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Titingnan mo yung buhay niya. Nandoon yung bunga. Ganon din naman po sa puno. Halimbawa sa puno, paano mo nasabi ng isang prutas na hawak mo ngayon ay bunga ng mangga? Diba? Siyempre, nakikita mo yung puno, mangga. Alangan naman, pumitas ka sa puno ng mangga at ang napitas mo ay santol. So, hindi po ganon. Ano ho? So, nakikita ang puno sa pamamagitan ng kanilang bunga. Kaya kung ang puno ng iyong relationship mga kapatid ay ang Diyos, nakikita yan sa bunga ng pamumuhay. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na banal. Kaya pinagsisikapan din natin araw-araw na magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Bagamat hindi tayo perpekto, tayo ay makasalanan. Pero ginagawa natin yung ating buong kakayanan upang magawa natin na sundin ang Panginoon sa kanyang kalooban. Kaya yun po, doon po natin makikilala ang tunay na anak ng Diyos. So once na nakikilala daw niya, sabi po dyan sa verse number 28, And I give unto them eternal life. So binibigyan tayo ng Diyos ng eternal life, and they shall never perish. Hindi kailanman mapapahamak, neither
shall any man pluck them out of my hand. Hindi, walang sino mang makakaagaw sa kamay ng Diyos. Ang sino mang binigyan ng Diyos ng regalo ng buhay na walang hanggan. Ang relasyon mo, mga kapatid, ay nasa kamay ng Panginoon. At walang sino mang makakaagaw sa kamay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, maging si Satanas hindi niya kayang agawin yung kaligtasan natin sa kamay ng Panginoon. Amen? Secure tayo dito, mga kapatid. Once you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, nasa kamay ng Diyos yung iyong kaligtasan. At walang makakaagaw niyan. Bukas makalawa, hindi maaagaw ni Satanas yan. Walang makakaagaw sa relasyon natin sa Panginoon sapagkat yan ay nasa kamay ng Diyos. At ang sabi po dyan, walang mapapahamak once na tayo ay tumanggap doon sa eternal life. Yan po ang security po, mga kapatid. Salvation po natin. Ano? And verse 29, my Father, sabi ni Jesus Christ, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen. Secure ang ating kaligtasan sa Panginoon. Yung ating salvation hindi nawawala, hindi on and off. Ngayon, ligtas ka dahil nakagawa ka ng mabuti. Mamaya, dahil hindi ka nakagawa ng mabuti, off na naman yung kaligtasan mo. Paano kung on and off ang kaligtasan, kapatid? Tapos mamatay yung isang tao doon mismo sa kanyang pagkagawa ng kasalanan. E de impyerno siya. Ngunit maraming salamat na lang, mga kapatid, sapagkat once na ikaw ay seryosong tumanggap sa Diyos bilang Diyos at tagapagligtas, secure ang iyong kaligtasan sa Panginoon, nasa kamay ni Jesus Christ at nasa kamay ng Ama. Wala talagang makakaagaw dun, mga kapatid. Yung kaligtasan natin ay secure. Again, sasagutin natin yan mamaya. Paano kung magkasala ako? Secure pa din ba? Mamaya sasagutin po natin. Ano ho? Kaya ngayon po ay nakita natin sa Biblia na ang kaligtasan natin, ang may hawak po ay ang Diyos, hindi po tao. Pero kung tao ang may hawak ng kaligtasan mo, delikado yan. Kaya kung ang may hawak ng kaligtasan mo ay si pastor, naku, delikado po yan. Kung ang may hawak ng kaligtasan mo ay mahal mo sa buhay, naku, delikado po yan. Sapagkat walang security po sa tao. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay naglagak ng tiwala sa Panginoon at nagtiwala sa Diyos, ang iyong salvation ay nasa kamay ng Panginoong Hesus at nasa kamay ng Ama. Secure, mga kapatid. Okay po? So marahil marami ng katanungan sa inyo, paano pag ako ay nagkasala? Okay, sasagutin din po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi dyan sa next natin pag-aaral, dealing with sin once you are already saved. Paano ba i-deal yung kasalanan ngayon na ikaw ay ligtas na? Okay po. Ngayon na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, ikaw ay ligtas na, mga kapatid, paano natin i-deal yung kasalanan? Kung hindi na mawawala yung salvation sa kamay ng Ama, sa kamay ni Lord ng Panginoong Hesus, paano ngayon pag ako'y nagkakasala? So ngayon po, mga kapatid, tuturuan tayo ng Biblia kung paano natin i-deal ang pagkakasala sa ating buhay. Sabi po dyan, what happens now when a Christian sins? Ano ang mangyayari kapag ka ikaw na sinasabi mong anak ka na ng Diyos at ikaw ay magkasala? Anong mangyayari sa iyo ngayon? Ano po, mga kapatid? Anong mangyayari sa isang tao na sinasabi niyang siya ay anak ng Diyos at nagkasala? So, next po, sabi po dyan, mga kapatid, what happens now when a Christian sin? Number 1, the Holy Spirit first shames us and makes us aware we are doing wrong. It is called reproving or convicting us, making us know
we are guilty. John 16:7 and 8. Mga kapatid, kapag ka ang isang Kristiyano ay nagkasala, ang isang tao ay nagkasala, ay iko-convict siya ng Panginoon. Iko-convict siya ng Holy Spirit, oy, mali ang ginagawa mo. Ipapahiya ka mismo ng Holy Spirit mismo sa sarili mo, oy, mali ang ginagawa mo. Kaya ibig sabihin, doon pa lang mapapatunayan na ikaw ay totoong anak ng Diyos. Kaya kung patuloy ka na gumagawa ng mali at walang nagko-convict sa'yo, nasisiyahan ka pa sa mali na ginagawa mo, natutuwa ka pa sa mali na ginagawa mo, wala man lang conviction sa puso mo, ibig sabihin nun, hindi ka anak ng Panginoon. Kung nag-i-enjoy ka pa, kung walang nagko-convict sa'yo. Okay po? So doon pa lang, kapag ka ikaw ay nakagawa ng mali, aba, mali to ah. Kapag ka mayroong pumasok sa isip mo, Lord, mali to. Yun yung conviction. Ibig sabihin, pinapaalalahanan ka na ikaw ay anak na ng Diyos. Dapat wala ka dyan sa pagkakamali na yan. Dapat wala ka dyan sa pagmumura na yan. Dapat wala ka dyan sa mga maling bagay na gawin na yan. Dapat wala ka dyan. Papaalalahanan ka ng Panginoon. Kung walang dumating na paalala ng Diyos sa'yo, ibig sabihin, hindi ka anak ng Panginoon. Bakit? Ganito yan. Halimbawa ako, nakita ko yung isang bata sa kalsada na kasama ng kanyang nanay at gumawa ng mali yung bata, sinuway niya ang kanyang nanay. So wala akong karapatan na pupuntahan ko yung nanay niya at yung bata at sasabihin ko sa bata, hoy, mali yung ginagawa mo. Nanay, mali yan, ituwid mo, nanay. Ang may karapatan na gumawa noon ay yung nanay, yung magulang ng bata. So tayo, some other time siguro pwede nating turuan, pero ang may karapatan talagang magturo at magsaway ay yung magulang. So ganun din, paano ka tuturuan ng Panginoon kung ang magulang mo hindi ang Diyos? Diba? Naalala po ba natin na may dalawang pamilya, dalawang kapanganakan? Yung pamilya ng Diyos at pamilya ng kaaway? So kung hindi ka pamilya ng Diyos, ang control sa'yo, kaaway. Kaya kung walang conviction sa puso mo, kung hindi ka nako-convict sa mga mali mong ginagawa, kung nag-i-enjoy ka pa rin sa mali mong ginagawa, baka hindi Diyos ang pamilya natin. Baka yung kaaway. Kasi yung kaaway, natutuwa yung kaaway na tayo ay gumawa ng mali, ng mali, ng mali. So doon pa lang makikilala mo yung sarili mo na ikaw ay anak nga ba ng Diyos or anak pa rin ng kaaway. Kaya ngayon, habang ikaw ay nakikinig, i-check mo yung iyong sarili. Ako ba ay 100% na pabilang na sa pamilya ng Panginoon? Kung sinasabi mong 100% na ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos at wala yung palatandaang ito, hindi ka nako-convict ng salita ng Diyos, hindi ka nako-convict ng Holy Spirit, question mark. Mamaya sa ating invitation, ikaw ang kailangan na tumanggap sa Panginoon. At isettle mo ang relasyon mo, baka wala pa sa kamay ng Diyos. Okay po? So yun po ang palatandaan. At ang sabi po dyan mga kapatid sa John verse number 16, verse number 8, chapter 16, verse number 8, sabi po dito, and when He is come, the Holy Spirit po, ang binabanggit po dito, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Kapag tayo ay nagkasala, ang isang tao na sinasabi niyang siya ay Christian na, kapag siya ay nagkasala, siya ay i-convict ng Holy Spirit. Kaya kung walang conviction ng Holy Spirit sa buhay mo, your salvation is a big question mark. Baka magulat ka. Nakikinig naman ako sa programa ng Faith Shield, pero bakit nandito ako sa impyerno? Check your salvation. Napakahalaga niyan na ma-check natin lagi na tayo ba talaga ay ligtas na.
Tayo ba talaga ay may totoong relasyon sa Panginoon? Baka bukas makalawa. Hindi natin alam yung ating buhay. Hindi natin pwedeng maipagmayabang ay malayo pa akong makarating doon sa dulo ng buhay ko. Hindi po natin pwedeng maipagmayabang. Sapagkat anytime, maaring kunin ng Diyos ang hiram nating buhay. Notice the word, hiram nating buhay. Hiram lang. Anytime pwedeng bawiin ng may-ari ng ating buhay. Paano kung babawian ka ng Diyos na hindi ka sigurado sa iyong salvation? Gigising ka, nandoon ka sa kapahamakan. Kaya ngayon pa lang, habang malakas ka pa, habang nakikinig ka pa, habang may pagkakataon pa, check if you are saved. Ligtas ka nga ba talaga? At ang patunay na isang tao ay ligtas, may takot sa Diyos, may conviction ng Panginoon na mumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ano po mga kapatid? Next po mga kapatid. Number 2. Patunay. Ano ho? What happens now when a Christian sins? Number 2. We won't enjoy the sin like we used to. Amen? Kapag kang isang tao ay anak na ng Panginoon, kapag kang isang tao ay may relasyon sa Diyos mga kapatid. Thank you for watching, Sister Ma'am Jolie Lim. Ano? Kapag ka ikaw ay may relasyon sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka na nag-i-enjoy sa kasalanan. Amen? Kapag ka ikaw ay anak ng Panginoon, kapag ka sinasabi mo may relasyon ka sa Diyos, hindi ka na nag-i-enjoy sa kasalanan. Hindi ka na nag-i-enjoy sa mga masasamang biruan. Hindi ka na nag-i-enjoy sa mga maling bigas na mga salita. Hindi ka na nag-i-enjoy po doon mga kapatid. Hindi ka na nag-i-enjoy sa mga kasama yung mga barkada sa mga laklakan, kasama ang yung mga barkada sa mga gawi ng sanlibutan na hindi kasama ang Diyos. Hindi ka na nag-i-enjoy doon mga kapatid. Yun ang isang patunay. Pero kung hanggang ngayon, nag-i-enjoy ka pa rin sa kasalanan, kung hanggang ngayon, nag-i-enjoy ka pa rin sa mga bagay na hindi tama, kung hanggang ngayon, na-i-enjoy mo pa rin yung mga biro-biroan na hindi tama, kung hanggang ngayon, na-enjoy mo pa rin yung taliwas sa Diyos na mga bagay, aba, baka wala tayo sa pamilya ng Diyos. Sapagkat ang isang taong nasa pamilya ng Panginoon, kinakamuhian ang kasalanan. Hindi ko ibig sabihin na perfecto tayo. Minsan, hindi naman masamang magbiro. Walang masama doon mga kapatid. Walang masama na magpasaya ng tao. Walang masama na magbiro para magpasaya ng tao mga kapatid. Walang masama doon. Ang masama, eto po, notice this word. Walang masama na makisama. Okay? Okay lang na makisama, basta wag makisama. Okay, sana nakuha niyo po. Okay lang na makisama, basta wag makisama. Ano po? Iba yung makisama ka, halimbawa, meron kang kaibigan, hindi pa naman nakakilala sa Panginoon ng lubusan. Meron kang kaibigan na wala pang lubusang relasyon sa Panginoon. Tapos kung magbiro siya, alam mong foul na mga biruan. Pero dahil ikaw ay nakikisama, go lang. Pero kung ikaw ay sumali, sinakyan mo pa, dinagdagan mo pa, ay nakikisama ka na mga kapatid. Ano po? Nakikisama ka na. Iba yung nakisama kaysa nakisama. Kaya mayroon tayong mga kaibigan na hindi naman naunawaan yung ating diniscuss dito. Meron talagang mga time na hahamunin ka sa bagay. Pero dahil sa salitang pakisama, nandun ka lang. Pero kung gagawin mo yung mga ginagawa nila, yun na yun mga kapatid, ang isang bagay na nabitag tayo sa kasalanan. Mapapansin mo yan sa sarili mo. Halimbawa, kausap mo yung isang taong walang relasyon sa Diyos, tapos panay siya kwento ng mga bagay na hindi naman
pang-Christian, panay siya salita na hindi naman naayon sa salita ng Diyos. Alam mong kasalanan yung mga binibigkas ng kanyang bibig, pero nandun ka lang, unawain mo at ipag-pray mo na one time, ma-encounter niya ang Diyos para alam niya yung kanyang gagawin. Huwag mong kamuhian. Huwag nating kamuhian yung mga taong gumagawa pa rin ng kasalanan hanggang ngayon. Huwag nating kamuhian. Kasi sa totoo lang, kawawa sila. Yung mga taong nagmamayabang, yung mga taong nagmamataas sa buhay, yung mga taong puro kayabangan sa buhay at puro panlalait sa'yo, kapatid, mas lalo mo dapat kahabagan, mas lalo mo dapat kaawaan, sapagkat impyerno ang kanilang pupuntahan. Ipanalangin mo, Lord, naawa ako sa taong ito. Naawa ako, Panginoon. Sana ma-realize niya yung totoong kaligtasan. Okay po? So ngayon, alam na natin kung paano tayo mag-deal ng problema. Halimbawa, inaatake ka ng kaaway. Sinisiraan ka ng mga tao. So sa halip na magalit ka, ipanalangin mo, Lord, naaawa ako sa taong yun. Alam ko na wala siyang relasyon sa inyo, sapagkat yung kanyang dawi na siya may salita, dawi na siya ay mamuhay, hindi nakikita yung relationship sa inyo. Lord, sana, kahabagan niyo po siya at magkamit ng totoong kaligtasan. Amen? Napakahirap talaga mamuhay ng perpekto. Maging ako, maging tayo, sino man sa atin. Umaandar yung ating pride kasi may pride tayo po sa buhay. Umaandar lagi yan. Napakahirap magtimpi. Napakahirap mga kapatid. So hindi ibig sabihin doon dahil hindi ka nakapagtimpi, hindi ka na anak ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kinukonvict ka ng Diyos yun, anak. Relax lang, mali yan. Mali ang gagawin mo, anak, relax lang. Okay po. So, isang patunay. Pag tayo'y nagkamali, nagkasala, tayo ay, mga kapatid, hindi na dapat nag-i-enjoy sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin po tayo, pero hindi dapat tayo nananatili diyan. Hindi tayo nananatili sa kasalanan. Next po, mga kapatid. Sabi po diyan sa Psalms chapter 32 verse 1 and 5. Sabi po dito, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. And verse number 2, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and whose spirit there is no guile, mga kapatid. And verse number 3, when I keep silence, my bones wax old through my roaring all the day long. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagkasala, hindi ka matatahimik. Ano ho? Sabi dyan, when I keep silence, my bones wax and through. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ka ikaw ay nagkasala, ikaw ay hindi matatahimik, hindi ka mapapalagay. At sabi po dyan sa verse number 4, for day and night, thy hand was heavy upon me, thy moisture is turned unto the drought of summer. Sala. And verse number 5, mga kapatid, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Mga kapatid, ang tanging gagawin kapag tayo ay nagkasala, ay huwag nating patagalin ang kasalanan sa ating puso, sapagkat hindi tayo papatahimikin ng ating konsensya once na tayo ay nakagawa ng kasalanan, mga kapatid. Amen? Kaya yan po, mga kapatid, hindi tayo mag-i-enjoy sa kasalanan kapag ang isang tao ay nahulog sa kasalanan po, mga kapatid. Normal na tayo nagkakamali, normal na tayo nagkakasala. Pero ano ang gagawin ng Diyos, mga kapatid? Dealing with sin once we have already
saved, mga kapatid. Ano ang gagawin ng Diyos? Or ano yung gagawin natin pag tayo ay nagkasala po, mga kapatid? At sabi po dyan, mga kapatid, sa susunod na ating babasahin, we will be lovingly chastised by God. Hebrews 12:5 and 11, mga kapatid. Kapag tayo ay nagkasala at hindi agad tayo lumapit sa Panginoon, hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos, tulad ng isang magulang, kapag nagkasala ang isang anak, ay pinapalo. Okay? Huwag sanang dumating sa puntong, mga kapatid, na dahil sa katigasan ng ating mga ulo ay papaluin tayo ng Diyos. Sino nang nakaranas dito ng napalo ng magulang? Sige nga, pakitaas ng kamay. Sinong nakaranas na pinalo na ng magulang nung siya'y bata pa? Ang tanong, bakit ka pinalo, mga kapatid? Diba, yung mga nanay natin, sasabihan tayo, anak, isa, pag di ka pa makinig, papaluin na kita. Di ka pa rin nakinig. Anak, dalawa, pag di ka makinig, papaluin kita. Di ka pa rin nakinig. Anak, tatlo, hindi ka pa rin nakinig. Anong nangyari? Pinalo ka ng iyong nanay. So, anong dahilan? Gusto lang ba talaga ng magulang mo na mamalo? Hindi po. Ang dahilan, hindi ka sumunod sa warning ng iyong magulang. May warning na ang magulang. Pero pag di ka sumunod, papaluin ka na ng magulang mo. O masarap bang mapalo? Masakit nun. Madiskarte pa. Lalagay pa ng karton sa likod. Ang problema noon, ng mga 90s, mga kapatid, or 80s, mga kapatid, hindi lang sa puwet, pinapalo. Bahala kapag saan ka matamaan. Yun ang consequence kapag ikaw ay hindi marunong sumunod sa iyong magulang. Pinapalo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka mahal ng iyong magulang once na ikaw ay pinalo. Diba? Mayroon, nagdadamdam tayo, hindi ako mahal ni nanay, hindi ako mahal ni tatay, pinapalo ako. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na ganun. Sapagkat patunay yun na ikaw ay mahal ng iyong magulang, kaya ka pinapalo. Kasi ayaw ng mga magulang mo na ikaw ay magpatuloy sa pagkakamali mo. Kaya ka dinidisiplina, kaya ka pinapalo, mga kapatid. Kasi ayaw ng Diyos, ayaw ng magulang mo na ikaw ay magpatuloy sa paggawa ng mali. Diba? Nung napalo ka na, anong na-realize mo? Hindi ko nagagawin yung bagay na to. Pero pag matigas ka pa talaga, ay papaluin ka na naman ulit. Kaya, sabi dyan, mga kapatid, sa next po nating pag-aralan, we will be lovingly chastised by God. Hebrews 5:12 verse number 5. Kapag hindi ka pa talaga makinig, anak, warning. Kino-convict ka na. Yung kanina, kino-convict ka, anak, mali yan. Anak, hindi tama yan. Nagpatuloy ka pa rin. May warning uli ang Diyos. Anak, tigilan mo na yan. Mali yan, kasalanan yan. Nagpatuloy ka pa rin. Anak, makakaranas ka na ng palo. Alam niyo yung mga palo ng Diyos? Kapatid, sa haba ng aking experience sa paglilingkod sa Panginoon, ilang beses na akong pinalo ng Diyos. Ilang beses na. Nung una, mga kapatid, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, testimony lang po, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, kinonvict na ako agad ng Panginoon. Nilagay na agad ng Diyos sa isipan ko, sa puso ko, anak, isurrender mo yung buhay mo, gagamitin kita. Mag-enroll ka sa Bible School, mag-full-time ka sa ministry. Matigas ang ulo ko. Sabi ko, Lord, hindi, may pangarap ako. Gusto kong maging isang artista. Joke lang mga kapatid. Sabi ko, Panginoon, natatakot ako, Lord, ayaw ko. Dahil sa katigasan ng ulo ko, sa halip na mag-enroll sa Bible School, pumunta ako sa Maynila. Pumunta ako dito sa Maynila. Yung church ko sa Bicol, iniwanan ko. Kasi gusto kong matupad yung sarili ko kaysa doon sa gusto ng Diyos.
Pagdating ko sa Maynila, mga kapatid, winarningan ako ng Diyos. Ilang buwan, talagang masabi kong walang makain. Tulog na lang ako sa kalye. No? Natutulog na lang ako sa kalye kung alam niyo yung monumento dyan sa may Caloocan, sa may LRT, sa may Jollibee dyan. Yung monumento dyan. Doon ako natutulog sa harap ng Jollibee. Dahil sa katigasan, tumakas sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pa rin nakinig. Pag-uwi, challenge naman ako ng Panginoon, anak, warning. Nagpakalayo-layo ako from Maynila. Pumunta akong Tacloban, nagmumotor lang ako that time. Nagtitinda, may dala lang ako sa likod ko ng bolts and nuts. Yun yung nagsosurvive sa akin. Kapag may nadadaanan akong motor parts, binibinta ko yung mga bolts and nuts. Naglalako ako sa madaling salita para lang makalayo doon sa panawagan ng Panginoon na mag full time sa ministry. Hanggang sa nakarating ako ng Tacloban. First time akong nakaapak sa Tacloban after Yolanda. Pagkatapos ng Yolanda, ng trahedya ng Yolanda, grabe. Nakita ko ang sitwasyon ng Tacloban. Napakabaho ng Tacloban that time. Napakabaho dahil sa ang daming patay sa kalsada. Habang ako'y tumatawid sa San Juanico Bridge, gabing-gabi na nun mga kapatid, nakita ko yung sitwasyon ko, papalayo ako sa Panginoon. Pagdating ko sa Tacloban, wala akong matulugan. Pumunta ako sa isang building para makitulog doon, para magrenta. Mga kapatid, di ko inaakala nung napasukan kong building nandun lahat ng kasamaan. Akala ko lodging house. Yung pala ay ibang tulugan. Di ako napayapa, lumabas ako, naghanap uli ako ng matutulugan lamang, malipasan ng gabi. Hanggang sa wala na talaga akong mahanap na tulugan. Nakiusap na ako doon sa may-ari. Parang isang kwarto na napakaliit na parang kulungan ng baboy. Sabi ko, pwede bang dito na lang ako? Talagang antok ako, pagod ako, galing akong Bicol. Nakarating akong Tacloban. Mga 12 midnight na po, mga kapatid. Doon ako. Bagamat nakahiga ako, hindi pa rin ako nakapayapa, di ako nakakatulog ng maayos. Sabi ko, nandun yung warning ng Diyos, anak, bumalik ka. Bumalik ka kung saan kita tinawag. Hindi pa rin nagiging matigas pa rin yung ulo. Ayaw pa rin makinig. Diba? Nandun na yung mga warning ng Panginoon. Hanggang sa dumating na pinalo ako ng Diyos. Along the way, habang ako'y nagmomotor, hindi ko mabilang kung ilang beses akong na-aksidente. At tumba, lahat ng mga bolts tapon, lahat ng mga dala kong paninda, warak sa kalsada. Nandun naman ako, pulot ako isa-isa, hinahanap ko yung mga tornilyo, ang liliit na mga tornilyo, hinahanap ko, binabalik ko mga kapatid. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko, tayo ang motor, sakay, paandar, go! Diba? Ganun tayo minsan. May palo na ang Diyos, may warning na ang Panginoon. Minsan idadaan ng Diyos, magkakasakit ka. Minsan idadaan ng Diyos sa kahirapan. Minsan idadaan ng Diyos sa kasalatan. Yun yung mga palo ng Panginoon. Pero pag hindi mo ma-realize na yung bagay na yan ay palo ng Diyos, magpapatuloy ka pa rin. Ganun ang ginawa ko. Sumakay sa motor, aksidente lang to. Hindi ko na-realize na yun na pala yung palo ng Diyos para bumalik ako sa kanyang kalooban. Sometimes may mga ganun sa buhay natin na hindi na natin na-realize na ito ba ay palo ng Diyos or ito yung pagsubok. Minsan iniisip natin, trial lang to, pagsubok lang to. Pero hindi mo alam, may nagawa ka palang mali, kaya nalagay ka sa sitwasyong yan. Kaya i-check mo, hindi lahat ng problema sa buhay ay dulot ng pagsubok.
Minsan, yung mga problema sa buhay ay dulot ng katigasan natin sa ulo, dulot ng ating pagtaliwas sa Panginoon. Yun yung mga palo ng Diyos. At kapag ka nandyan ka sa sitwasyong yan, na alam mong ikaw ay anak na ng Panginoon at dumanas ka ng mga matinding problema sa buhay, check yourself. Baka pinapalo ka na ng Panginoon. At once na pinalo ka ng Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos. At once na pinalo ka ng Diyos, pagpapatunay yun na ikaw ay anak ng Diyos. Pero kung patuloy ka na gumagawa ng mali, hindi ka man lang pinalo ng Diyos, check yourself, baka hindi ka anak ng Diyos. Bukas na makalawa, pagbawiin ang buhay mo, impyerno pa rin ang pupuntahan ng iyong kaluluwa. Kaya nandun ako mga kapatid sa sitwasyong yun, pinaandar ko ang motor, parang walang nangyari. Hindi ko na-recognize na pinapalo na pala ako ng Diyos. Habang umaandar, pabalik ako ng Samar from Tacloban, pabalik ako ng Samar mga kapatid, wala pa rin, doon lang, sige lang. Natumba na naman ako, ilang beses talagang aksidente. Wala pa rin, tayo ang motor, hala, wala pa rin. Bumalik na naman ako sa Maynila. Pagdating sa Maynila, hanggang doon ako na corner ng Diyos, doon ko na-realize na Lord, talagang pinapalo ako ng Panginoon. Isang gabi, natutulog ako doon sa monumento, sa Jollibee mga kapatid, madaling araw, may nagsaksakan, wala akong makain, mahanap na lang ako ng gripo, tira-tirang tubig para mainom, para may malaman lang sa sikmura. Wala na akong makain. Pero hindi ko pa rin na-realize na pinapalo ako ng Diyos. Iniisip ko, pagsubok lang to, kaya ko to. Di ba? Ganun tayo minsan, kaya ko to, pagsubok ko to. Baka meron talagang pagkakamali at pinapalo na tayo ng Diyos. Hindi ko pa rin na-realize. Hanggang sa madaling araw, midnight po, habang ay natutulog, may nagsaksakan. At dahil sa, ikaw ba naman, walang kain maghapon, tubig lang, wala sa katinuan yung isipan mo. Pumunta din ako, nakaisyoso din ako hanggang sa talagang bahala na, nakisali din doon. But thanks God, mayroong isang gwardiya na tumawag sa akin. Gwardiya ng Jollibee, di ko makalimutan, di ko lang nakuha yung pangalan niya. Pero salamat. Ginamit siya ng Panginoon para ma-realize ko, Lord, pinapalo niyo po pala ako. At doon mismo sa Jollibee ng Caloocan, doon yung nagiging turning back ko mga kapatid. Lumuhod ako at sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako makauwi ng Bicol at ako'y magsusurrender na po sa inyo, maglilingkod po ako sa inyo. Kaya pagdating doon po mga kapatid, sa Bicol, umattend ako ng camp, ng youth camp mga kapatid. At habang ako ay nandun sa gilid, nakikinig lang nagpipreach. Parang ganito, mga kapatid. Nakikinig lang habang nagsasalita yung pastor, habang nagcha-challenge ng Word of God na kailangan mong ibigay yung buhay mo sa Panginoon, na kailangan ibalik mo yung paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Nandun lang ako nakikinig. At medyo mahaba yung yung pagpipreach ng pastor. Nandun lang ako nakaganon sa isang tabi. Medyo matigas pa rin yung puso ko that time. Kasi galing sa backsliding stage Nandun lang ako. Nakaganon lang ako. Sige, okay. Nagcha-challenge yung pastor. Kailangan mong ibigay yung buhay mo sa Panginoon. Nandun lang ako sa gilid. Nakikinig. Tulad nyo ngayon. Nandun lang ako sa gilid, naiinip at nagtatanong, kailan kaya matapos tong pastor? Tulad ng iniisip nyo ngayon, kailan kaya matatapos tong brother job na to? Nandun lang ako. Hanggang sa kalagitnaan ng paanyaya niya, nandun lang ako, nakaupo, nakaganon lang. Inaantok pa nga, tagal naman. Hanggang sa, sabi ng isang pastor, mga kapatid, challenge siya, kailangan natin magsuko ng buhay sa Panginoon. Sapagkat dalawang bagay. Una sa lahat, ang buhay mo baliwalayan pag wala ang Diyos. Pangalawa mga kapatid, ang buhay mo ay baliwalayan pag di mo ipagamit sa Panginoon.
Kapatid, nandun ako sa sulok, nakaganon sa upuan, at doon ako hinuk ng Panginoon, at sinabi ng Diyos sa puso ko, Lord, ako ba yun? Ako ba yung nangangailangan ng kaligtasan? Ako ba yun, Panginoon, at sina-challenge mo na magbigay buhay, Panginoon? Ako ba yun, Lord, na kailangan kong ibalik yung aking paglilingkod sa iyo, Panginoon? Lord, ako ba yun? Kapatid, doon kinuha ng Diyos ang attention ko. Sapagkat pakiramdam ko the time before, parang papatayin na ako ng Diyos. Anytime, parang papatayin na ako ng Diyos. Sa dami ng aksidente, sa dami ng pinagdadaanan sa buhay. Pakiramdam ko parang anytime, kukunin na ako ng Panginoon. Pag di pa talaga ako makinig sa Diyos, kukunin na talaga ako ng Panginoon. Kapatid, huwag nawang mangyari sa buhay natin. Tayo bilang anak ng Panginoon. Kung di tayo makinig sa warning ng Panginoon, mayroong record sa Biblia dahil sa hindi sila nakinig sa warning ng Diyos, maagang kinuha ng Panginoon. Ganun yun. Kung ikaw man lang sinasabi mong ikaw ay Kristiyano at magdudulot ka lang ng hindi magandang ehemplo sa iba, mas maiging kunin ka na lang ng Diyos kaysa marami ka pang madamay sa hindi magandang gawa. Kaya yun yung pakiramdam ko. Imbis yung mga kapatid ko sumunod sa yapak ng paglilingkod sa Panginoon, dahil tuloy sa ginagawa ko, sila ay sumunod tuloy sa, hindi na sumusunod sa Panginoon. Tinitingnan na nila ako, si kuya nga, sabi niya Christian, pero hindi naman sumunod sa Panginoon. Ganon din ako. Hanggang sa pakiramdam ko, na parang kukunin na ako ng Panginoon dahil hindi naman ako nagiging mabuting ehemplo. Kapatid, huwag sanang dumating sa dulo, na parang dahil hindi naman nagiging magandang ehemplo tayo, ay parang kukunin na lang tayo ng Panginoon. Huwag sanang dumating doon, mga kapatid. Ngayon pa lang, recognize mo na ang Diyos, kapag tayo nagkakasala, tayo ay pinapalo. Hindi dahil sa hindi tayo mahal. Sabi dyan sa verse, mga kapatid, Hebrews chapter 12, verse number 6, For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He received. Kung ikaw ay anak ng Panginoon, patunay na anak tayo ng Diyos, dinidisiplina tayo ng Diyos, pinapalo tayo ng Panginoon. Once na pinapalo tayo ng Diyos, bumalik tayo sa Kanya, humingi ng tawad, Lord, patawarin niyo po ako, babalik po ako. Tulad na nangyari sa akin, na parang pakiramdam ko, kukunin na ako ng Diyos anytime. But maraming salamat, ginamit ng Diyos ang isang pastor, challenge ako, ang buhay mo, baliwalayan kung wala ang Diyos. Ang buhay mo, baliwalayan kung di mo ipagamit sa Panginoon. Kaya lagi kong binibigkas yan sa aking mga preaching, yung dalawang bagay na yan, sapagkat dyan ako kinausap ng Panginoon. Hindi ko makalimutan, dyan ako kinausap ng Panginoon sa dalawang bagay na yan. Habang ikaw ay nakikinig ngayon, kaibigan, kapatid, if you are a Christian, already Christian, tumanggap ka na sa Panginoon, kung ikaw ay dumadanas ng pagpapalo ng Diyos, bumalik sa Panginoon. Kung ikaw naman nakikinig ngayon na hindi mo pa nararanasan yung conviction ng Panginoon, hindi mo pa nararanasan na mali pala yung ginagawa mo, nag-i-enjoy ka pa rin sa kasalanan, hindi mo pa nararanasan na pinalo ka ng Diyos, kapatid, hindi ka pa pabilang sa pamilya ng Diyos. Now, you need to be saved. Kailangan mong maligtas at kailangan mong mapabilang sa pamilya ng Panginoon. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Bukas makalawa, lilipas ang panahon at maaring hindi na babalik ang pagkakataon na ikaw ay kausapin ng Diyos. Kaya habang may pagkakataon, habang may buhay pa, kapatid, ito yung pagkakataon na kausapin mo ang Diyos kung ikaw ay wala pang totoong relasyon sa Panginoon. Habang uloy na kayo ko umatay na kapikit. Kaibigan, kapatid, napakaliwanag ng salita ng Diyos sa umagang ito. Niligtas tayo ng Diyos mula sa kapahamakan sa impyerno.
Ngunit bilang isang tao, araw-araw tayo nagkakamali, araw-araw tayo nagkakasala, araw-araw tayo ay nahuhulog sa bitag ng kaaway. Kapatid, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo ng Diyos kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, hindi na binabawi ng Panginoon. Hindi orong-solong ang Diyos sa kanyang pagbibigay ng kanyang kaligtasan. So kung ikaw kung na-realize mo, nakikilala mo sa sarili mo na, Lord, totoo nga na ako ay ligtas na, totoo nga Panginoon na ako ay pabilang na sa inyong pamilya. Dahil ang patunayan po, Panginoon, naramdaman ko yung conviction. Panginoon, sa oras na mayroong kasalanan sa paligid ko, hindi na po ako nag-i-enjoy na parang nagigilty ako, Panginoon, kung ako may nakagawa ng kasalanan. Lord, ito yung patunay na ako'y anak niyo po, Panginoon. At lalong higit sa lahat, Panginoon, yung pinapalo niyo po ako sa pamamagitan ng mga problema, sa pamamagitan ng pagsubok, sa pamamagitan ng karamdaman. Pero Lord, ayaw ko po na dumating sa point na dahil sa katigasan ng ulo ko, kukunin niyo po ang aking buhay. Kaibigan, kapatid, kung yan ang panalangin mo, ikaw ay totoong nakakilala sa Panginoon. Pero ikaw na nakikinig ngayon at sinasabi mo, Lord, bakit nag-i-enjoy pa rin po ako sa kasalanan? Bakit nangingibabaw pa rin sa akin yung mga biruan na hindi tama? Lord, bakit nangingibabaw pa rin sa akin yung bagay na gawi na alam kong mali? Pero nangingibabaw, araw-araw, Panginoon, nangingibabaw. Marahil ikaw yun ngayon, kapatid, na sinasabi mo na, Lord, parang hindi ko naman na-realize kung ito ba'y palo mo. Hindi ko na-realize, Panginoon. Kapatid, ikaw ang tao na nangangailangan ng relasyon sa Panginoon. Sapagkat napaka-delikado na kung ganyan yung pakiramdam mo at wala kang relasyon sa Diyos. Kaya ito yung pagkakataon na ikaw ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad sa Diyos, kilalanin ang sarili na ang Diyos lamang ang nakapagliligtas, pagsisihan ng kasalanan at tanggapin ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas sa iyong buhay. Habang uli na kayo ko, matay nakapikit. Kung ikaw ay Christian na, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, sa iyong kinauupuan ngayon, I challenge you, manalangin ka. Kung sinasabi mong ikaw ay tumanggap na sa Diyos, ikaw ay saved na, sa pagkakataong ito, sa iyong kinauupuan, saan ka man naroon, I challenge you, mga kapatid. Hindi tayo perfecto. Maging honest tayo sa sarili natin, Lord, nagkakamali ako. Pwede bang manalangin ka sa iyong kinaroroonan ngayon? Kung sinasabi mong ikaw ay Christian na, manalangin ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, Lord, patawarin niyo po ako. Kausapin mo ang Diyos. Amen. God bless you mga kapatid. Kung ikaw naman ay nakikinig ngayon, first time mong mapakinggan ng kung paano mapapatunayan na isang tao ay anak ng Diyos, first time mo napakinggan na wala kang conviction ng salita ng Diyos, ikaw yung nangangailangan ng salvation. Idugtong mo ang relasyon mo sa Diyos. Sa anong paraan? May regalo ang Diyos, buhay na walang hanggan na binibigay sa iyo. Sa madaling salita, kung tatanungin po kita ngayon, kung sakaling bawiin ng Diyos ang hiram mong buhay, masasabi mo bang 100% na ikaw ay pupunta sa langit? Uulitin ko po, kung sakaling bawiin ng Diyos ang hiram mong buhay, masasabi mo ba na 100% ikaw
ay pupunta sa langit? Kung ang sagot mo, hindi ko po alam, kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, wala kang relasyon sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, umpisahan mo na magkaroon ng kaligtasan, relasyon sa Diyos. Kaya kung hindi mo po alam, kapatid, i-guide kita sa pagtanggap sa Panginoon sa panalangin. Yung panalangin, susundan mo po ang panalangin. Kung ikaw ay hindi nakakaalam ng iyong patutunguhan, di mo alam na ikaw ay pupunta sa langit, kapatid, sundan mo yung panalangin ng pagtanggap sa Diyos. Isipin mo na Diyos mismo ang kausap mo, hindi ako. I-guide lang kita sa panalangin. At isipin mo na Diyos mismo ang kaharap mo. Habang ulo'y nakayuko, matay nakapikit, doon sa mga hindi alam ang kasagutan, na kapag ka'y bawian ng buhay, hindi alam kung pupunta ba sa langit, ito yung solusyon. Tanggapin mo ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sundan mo ang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ito yung panalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa umagang ito, ako po ay nagpapakumbabang puso na lumalapit po sa iyo, Panginoon. Kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan. Dahil po sa aking kasalanan, hindi ko po alam kung saan tutungo ang aking kaluluwa, Panginoon. At na-realize ko bilang makasalanan, ako po ay mapapahamak sa impyerno. Panginoong Hesus, patawad po. Sa oras pong ito, pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan. Linisin niyo po ako, Panginoon, ng iyong banal na dugo na natigis doon sa cross ng Kalbaryo. Lord, patawad. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Napakaraming pagkakamali na nagawa ko po sa inyo. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa cross. Inalay niyo po, Panginoon, ang iyong sarili doon sa cross. Sa halip na ako ang maparusahan po doon, inako niyo po, Panginoon, ang aking kasalanan. Lord, patawad po, Ama. Patawad po, Panginoon. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso upang anyayahan ka at tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa kaligtasan. Salamat sa iyong pagmamahal. Ito'y aking samot dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.